sabi ng mga DDS, ibang klase talaga mga bossing. Kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, ang pangunahing suspect daw po mga kababayan, sabi ng mga DDS o yung mga OTAP supporters. Kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, ang pangunahin daw pong suspect, mga bossing, ay si Romel Marbil. No? Na ating PNP chief, mga kababayan. Diyos ko po Lord, sabi ko, ano nangyari? Yung tao naman, nung nagbawas ng seguridad o ng security ng ating Vice Presidente, ako 100% alam ko naman, no? Na yung 300 plus na matitira, kaya pa ding protektahan ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Kaya sabi ko, ano yung pinag-iisip nitong mga OTAP supporters na ito? Ibig sabihin, yung 300 plus na, ako po mga kababayan, naniniwala po ako na yung, siguro sabihin mo na, sa isang, kung saan nandoon si Inday Sara Duterte, 50 nakapaligid doon sa street na yun. Kalat yun, kanto-kanto. Yung 50, doon sa mga dadaanan, sabi ko nga sa inyo, ang hirap i-posisyon ng 300 mahigit Mga bossing, Sir June Cuevas, watching from Winnipeg, Canada. Di ho ba? Iniisip pa lang ho natin kung saan na kung saan na ho mailalagay yung 300 plus. Sobra-sobra ho talaga mga kababayan lagyan mo sa mga bubong. Di ba? 20 ilagay mo sa bubong. Tingnan mo kung makalagay pa ng o kung makapag pa ng sniper diyan. Di ho ba mga kababayan? Ang hirap ubusin nun. Pero, may langaw. Ibig sabihin, nilalangaw daw po yung maisog, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kababayan, yung 300 napakasobra po. Pero, ang ating ang ating number 1 senator po, mga bossing, meron namang idea para mapalitan ho. No? Yung para mapalitan ho mga kababayan yung 75 na nawala, no? Yung 75 na nawala ho mga kababayan sa security ni Inday Sara Duterte. Nagpropose ang ating number 1 senator, no? Wala bang kainan niya yun sa sa Senado? Kaya medyo nakakapag-komento si number 1 senator. Nakikita ko kasi lagi sa Senate si Boss Robin, laging attend naman po, laging nandoon naman po sa mga hearing, no? Hindi nga lang po mga nagtatanong o hindi po nakikipagbalitaktakan. Kagaya po nung medyo debate na ni Nancy Binay at ni Boy 10K. Masaya daw po siya na nakikita na nagpapalitan ng debate yung dalawa habang tumichitsa po. Ganon din yung nakita natin, mga kababayan, dun sa hearing naman po with Harry Roque, mga bossing. Eto, siguro walang hearing ngayon masyadong, walang piyesta siguro ngayon. Kaya si Senator Robin Padilla, ang pinopropose po mga kaibigan, mga kababayan, mga bossing chief amo sir, yung mga ex-rebelde daw po, no, mag-volunteer para sa kasiguraduhan ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Sabi ko, hindi ba kaya mas lalo mong ilalagay sa kapahamakan ang buhay ng Vice Presidente? Hindi naman po basta-basta ganyan, salpak ka, ako, volunteer ako, salpak ka. Paano naman kapag kayong hindi mo mapagkakatiwalaan yan? Siyempre, kailangan nyo pa din niyang suriin, kailangan nyo pa din interviewin at kunin yung mga background yan. Baka mamaya, magpanggap na, ako, ex-rebel ako, sali ako dyan. Yung pala may intensyon na masama sa ating Vice Presidente. Di lalo pang naletse, mga kababayan.
Di ho ba? Lalo pang naletche ho, mga kababayan. Kasi ho, ako, para sa akin, tama naman na hindi na ho dapat bigyang pansin ito. Bakit ho? Unang-una, yung numero na naiwan ho na gwardya para sa vice-presidente, sapat na po yun. Kung ikukumpara nga ho natin doon sa number, no, ng security ng dating vice-presidente na si Leni Robredo, mga kababayan, 78. Oh, ha? 78 po, mga bossing. Sabi ni Ma'am Aurora Torili, ano ba pinagngangaw-ngaw ni Sara? Ano siya, gold na dapat bantayan? Wala naman siyang nagagawang maganda sa bayan. Di ho ba? Etong sinasabi ni Robin Padilla po at ng mga DDS, halos po mga parang sablay. Unang-una nga, sabi ng mga DDS, si Romel Marbil ang mananagot o yung ating PNP chief kapag may nangyaring masama kay BP Sara. Biruin nyo ho yun. Iisipin ho ba ng PNP chief natin yun? Naipaliwanag naman pong maayos kung saan ilalagay yung 75 na ibinawas kay BP. Di ba, Ma'am Chris Rose? Tapos sasabihin mo, yung PNP chief ang pangunahing suspect dyan. Ito naman si Robin Padilla. Paano pagpasok niyan? Sakali, may mga ex-rebelde nga na pumasok o tinanggap dahil dito sa propose ni Robin Padilla. Ginawa ng masama ang ating vice-presidente. Di ba? Ginawa ng masama ang ating vice-presidente. Kanino isisisi yun? Kay Romel Marbil na ating PNP chief. Mali ho ata. No, pangtagilid ho ata ang isip ng mga naiisip nitong mga tao na ito, mga kababayan. Malamang, madami pong magsasabi, ikaw na lang ang magsenador, magaling ka pa kay Robin Padilla. Pagpasensyahan nyo na ho, dahil hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa din ho tayong nakikitang galing kay Robin Padilla. 2 taon na po, mga bossing. 2 taon na pong nakaupo bilang senador, naghahanap ako Wala pa din ho akong nakikita, mga kababayan. Ang tanging nakikita ko po, yung kumakain siya doon sa Senado. Na sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay ho, mga kababayan. Anyway, iwanan na natin yung topic na yan. Bahala na sila dyan. Pero dapat po, ang mamamayang Pilipino, mga bossing, kumbaga, hayaan na natin yan. Yung drama nila. Ano po?